nagbabalik ang Express News. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Isang lalaking truck driver muntik nang mahulog sa isang scarred land road yan malapit sa Agusan, Cagayan de Oro City. Para sa karagdagang detalye, nasa lugar ng pangyayari ang ating kabalita na si Joffelton Montes. Joffelton, ano na ang mga kaganapan dyan? Magandang araw, kabalita. Narito ako ngayon sa main road ng Agusan, Cagayan de Oro City kung saan nangyari ang muntik na pagkahulog ng motorcycle driver sa isang bahagi ng kalsadang naapektuhan sa pagguho ng lupa noong August 15, 2025. Sapagkat may mga nakapaskil na babala sa gilid ng kalsada, ayon sa ulat, abala noon ang driver sa paggamit ng kanyang cellphone kaya hindi niya agad napansin ang signage. Nang matanaw ang malalim na hukay mula sa pagguho, agad niyang iniwas ang manibela patungo sa burol upang maiwasan ang pagkahulog at nagtamo lamang siya ng maliit na gasgas. Makikita sa video ang naging kalagayan matapos ang insidenteng dulot ng pagguho ng lupa noong August 15, 2025 sa Agusan. Nakaupo sa lupa ang driver habang ang motor ay may mga gasgas. Mapapansin ang truck na kahinto sa gilid ng kalsada, may mga gasgas at bahagyang naipit sa gilid ng burol matapos iwasan ng driver ang sirang bahagi ng daan. Sabi niya, hindi niya raw talaga maiwasan. Sa tabi nito, nakaupo sa lupa ang driver na bahagyang sugatan. Oo, medyo matagal na yung scoring ngayon dyan. Palaki ng palaki, dagdag pa yung landslide sa paligid. Isang residente rin ang nakasaksi sa insidente at nagpaalala sa mga motorista. Dito ko talaga yung nangyari. Kawawa naman yung driver, pero sana dapat huwag na huwag tayong gagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Rito tayo ngayon sa mismong lugar ng insidente dito sa Agusan, Cagayan de Oro City kung saan malinaw na makikita ang patuloy na paglala ng road scoring. Ayon sa residente, malaki ang banta hindi lamang sa mga motorista kundi pati sa mga nakatira sa paligid. Sa kabilang bahagi naman ng kalsada, makikita ang ilang bahagi ng lupa na gumawa na rin, indikasyon ng patuloy na panganib ng landslide. Sana naman maayos na nila yung daan at mabigyan na ng aksyon. Kasi kung magka-landslide ulit ba, dagdagan na naman yung mga disgrasya. Yan nga, dito pa naman dumadaan ng mga sasakyan galing sa syudad. Delikado talaga. Kasunod na mga hinaing ng mga residente, nasa linya si Ms. Jarich mula sa Capitol Public Works and Highways. Batay sa aming pagsusuri, mataas ang risk sa lugar na ito. Nasa kritikal na kondisyon ang kalsada at maaaring gumuho anumang oras at mataas din ang posibilidad ng landslide. Hazard, kritikal na kondisyon ng kalsada plus posibilidad ng landslide. Vulnerability, mahina na ang instruktura at walang sapat na proteksyon para sa mga driver at mga residente. Exposure, pangunahing daan, maraming gumagamit araw-araw lalo na sa gabi kapag malakas ang ulan o di ka nakikita ang daan. Kapag mataas ang hazard, mataas ang vulnerability at mataas din ang exposure. Otomatikong nagre-resulta ito sa mataas na risk o kabuuang panganib. Pwedeng gawin upang maiwasan at mabawasan ang disgrasya? Siguro po, iwasan na lang talaga natin mag-cellphone habang nagmamaneho at saka huwag na rin tayong bumiyahe kapag alam natin malilim at madalas yung daanan upang maiwasan yung mga disgrasya. Kaya talaga mahalagang maalam tayo sa DRR at o Disaster Risk Reduction Management upang maiwasan natin ang mga posibleng disgrasya sa pagiging maalam. At dapat Ano na ang lagay ng driver? Nadala na po sa ospital ang driver at nagtamo lamang na maliit na sugat. Sa ngayon ay kasalukuyan na siyang nagpapagaling. Sabi rin niya, hindi niya namalayan na ang kalsada dahil biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Buti na lang at walang ibang nadamay. Maraming salamat sa iyong ulat. At isa pa pong paalala sa lahat ng motorista. Iwasan po natin ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho para makaiwas sa aksidente. Mula rito sa himpilan namin, ako si Angel Gunay Dalugdog. Magandang